Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, ang mga reklamo laban sa PhilHealth. Hindi pa na-resolve ang issue sa PhilHealth, yung 90 billion na pondo na ibinalik ng PhilHealth sa gobyerno, National Treasury, na ang dami palang utang ng PhilHealth sa mga private hospitals. Sabi, no? Bakit ibalik yung 90 billion sa gobyerno? May babayaran pala. Ito po sa Philippine Star na balita. Again, pasalamatan ko ang aking researcher na si Eudora. Palaging nagpapadala ng mga articles. Kaya nakakagawa ako ng mga pagbabalitang ganito. So dito, sa PhilStar, settle 6 billion unpaid claims. Hospitals urge PhilHealth. So ito na, nagmamakaawa ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated or PAPI na kung pwede ang PhilHealth, ibayaran na nila yung utang ng PhilHealth amounting to 6 billion. So, paano ito naging utang? Panahon pa daw ito ng pandemic. Kasi ang mga private hospitals, pa-confine ka, basta PhilHealth member ka, di ba? I-deduct na sa babayaran mo yung PhilHealth benefits mo, then bahala ng private hospital na maningil sa PhilHealth. So, yun po ang reklamo ng PAPI. Si Dr. Jose Rene de Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, in an interview, sabi niya, these are all debts, utang, that were not given attention by PhilHealth. Okay? So, in fairness, sabi ni Dr. Rene de Grano, in fairness, the current PhilHealth claims are processed faster than before. So hospitals do not complain much because they can have something for their operational expenses. But they are still expecting payment of other claims. Okay, so good news ito. Mabilis na daw ang processing ng mga PhilHealth claims, itong current. Yung previous, hindi naman pwedeng kalimutan. Malulugi naman ang mga hospitals. So, itong, according to Dr. de Grano, ang PhilHealth at ang mga hospital ay nagkakaroon sila ng reconciliation efforts kasi binabalidate yung mga claims. Sabi niya, some of these claims were supposed to be denied. Wala na lang, kalimutan. Denied, rejected, disapproved. But, sabi ni Dr. de Grano, we told PhilHealth that if they cannot prove that the claims are fraudulent, then they should pay the hospitals. These claims date back to the pandemic. Yun na nga. Bakit nagka-patong-patong ang claims
na hindi nababayaran, yung pala, mayroong unused funds. Yun ang tanong. Naipon po ang 89.9 billion na pondo sa PhilHealth. So dahil nasilip ng Department of Finance, kasi ang ating gobyerno daw ngayon, nagkakaroon na ng fiscal problem. Yung fiscal space very tight. Kakaunti yung revenue ng government, nagkakaroon ng budget deficit. So, kailangang mangutang ang national government para yung budget for this year is matugunan o masustentuhan. Dahil mahina ang koleksyon, kaya ito, nasilip nila ang mga unused funds ng different government agencies, isinama ang PhilHealth. Hindi naman ito savings. Kasi sa Universal Healthcare Law na kalagay specific doon na yung mga pundong ganyan is dapat gamitin lang para sa mga PhilHealth members. At hindi mo masasabi na unused funds yan dahil nga ito nga merong mga nakabinbin na claims, 6 billion, ang laki pa niyan. Kawawa naman ang mga private hospitals, malulugi sila. So, sana PhilHealth, pakinggan nyo ang hiling ng mga private hospitals kasi pinaghirapan nila, nabayaran na nila ang mga pasyente. Example ako, last year na confine ako, although private hospital pala ako last year. So, may binayaran ako. Kaya lang, nadidak na yung aking PhilHealth benefits. Counting nga lang Kaya lang, at least, nabawasan ng kaunti ang aking babayaran. So, yan, yung hospital na yan na confine ako, maniningil sa PhilHealth. So, pag hindi bayaran ng PhilHealth, ang mga private hospital, kawawa sila. Okay? So, sana mabayaran na ito. And good news, yung sabi ng Papi President na mabilis na daw ngayon ang processing. Yung mga previous lang hindi. Okay. Speaking about health hospital, may kamag-anak kami na nagkaroon ng mild stroke. So, let's take care of our health. Mabuti nga, kay galing siya sa bundok, mabuti na ibaba pa nila sa hospital. Okay. So, dinala siya sa isang government hospital. Okay. So, in fairness, tinanong ko yung aking mga kababayan, kumusta, naasikaso ba kayo? Yes, naasikaso naman daw. Magkano ang binayaran? Halos wala daw silang binayaran kasi nagkaroon ng CT scan, karoon ng x-ray, kung ano pa. So, halos walang binayaran. So, binigyan ng reseta, may reseta daw, na pwedeng makipila ka sa Malasakit Center. Ito, good news itong Malasakit Center na ito. Pwede daw malibre yung gamot kung magtiis ka makipila sa Malasakit Center. Ang haba daw ng pila sa Malasakit Center. Kaya ang ginawa ng pamilya ng aming kamag-anak ay bumili na lang. Kaya may pambili pa naman. Papaano yung walang pambili? Kaya nakapila sila sa Malasakit Center. Kaya ito ang legacy ni Senator Bongo. Kaya mayroong isang survey ng senatorial survey ito ng Publicus Asia, yung unaided survey. Ibig sabihin, walang listahan. Sinong bubutuhan nyo? Walang listahan mga kandidato So, ang mga respondents, kung ano lang yung nasa utak nila ng mga kakandidatong senador, yun lang isulat. Nako, ang number 1 sa unaided, walang listahan, si Senator Bongo. Bakit? Dahil sa kanyang Malasakit Center. So, sana magpatuloy itong Malasakit Center na programang ito dahil napakalaking tulong sa mga kababayan natin. At sana
O, yung kamag-anak namin na mild stroke, mayroon siyang maintenance, kailang hindi siya regular nakakalimutan. So, lesson learned, dapat kung may maintenance ka, tuloy-tuloy ang imong pag-inom. Ako nung una, may maintenance ako, hindi ko sinusunod, kaya mataas ang blood pressure ko. Kaya na-hospital ako last year kasi nahihilo na ako eh. So, mula nung na-hospital ako last year, yan na, naging regular na yung maintenance ko, hindi ko na kinakalimutan. Ngayon, maganda na ang aking kalusugan. Kaya, lalo na tayo mga senior citizen, mag-maintenance tayo. Kailangan ang maintenance natin, dapat yung generics. Huwag na tayong bumili doon sa mga branded dahil parehas lang ang epekto ng generics at mga branded.